Makakausap naman natin ngayon si VACC President Boy Evangelista. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Evangelista. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Corina. Opo. Sir, just to make heads and tails of the issue, ano po ba talaga ang laman noong angpaw? Regarding yung laman ng ampaw, may according sa wife, isa pa lang ang nakakakita niyan, merong masiselang na materials. Hindi siya USB, kundi ang tawag nila film. Kasi last week, lumapit sa akin yan, pinupunta ko sa bahay, nagkaroon kami ng cross-examination dyan for about 2 hours at direct examinations. Then, ang VACC finally, na-convince niya that we will take recognition of his case. Kaya ni-refer po namin sa NBI last Wednesday morning. So, ngayon, as we speak now, third day na po ito. So, yung masiselan, according to sa original complaint, siya po yun na yung final ni Michelle D. Marquez, labang kay Bonifacio Tibayan, qualified theft. But then, sinabi naman nila, inadmit nila, na talaga merong sensitive photographs ang complainant at sinasabi nga na na siyam yun, siyam na photographs. However, when the respondent returned from the ampaw, 1 is missing. So bali out of 9, isa lang talaga ang nawawalang ampaw. Daw. Oo po. Okay. So sorry, go ahead. I was thinking, Ginong Evangelista, sino ba ang nasa mga litrato? Ito po yung mga, is it sexual in nature, yung mga litrato pong ito? At sino po yun? Kasi hindi nga USB, ang sinasabi, film, parang negative. Pero pag inano mo sa ilaw, medyo malaswa. Hanggang doon lang ang sinabi niya, malaswa. Kaya nga, madiin po ako, sinabi ko, baka nude photos lang. Nowadays, hindi naman malaswa ang nude photos. Kasi baka it's a form of art, may mga nude painting or, ganon. Okay. So, okay. So, as it is, nasa na po yung angpaw ngayon? Is it held as evidence or naibalik na po sa mga may-ari? That is the very reason why nagkaroon po ng serious illegal detention nung pagbalik niya, 3 days. At on top of that, mayroon pang violation ng anti-torture law, kung saan may tinay siya, a tactical investigation, together with 2 bodyguards, non-uniform bodyguards, plus na doon si Samantha Palilio at doon sa sinalaysay niya to, Rian Ramos and Michelle D. Kung saan pinagubad nga siya, binuhusan siya ng alcohol at pilit na kinukuha yung kabay niya, didiin sa dibdib ni Michelle. Yun ang salaysay na sinabit niya sa NBI. Mahaba yun, marami yun, detalye. So, yung NBI is filing complete information sa sa 3 babae, celebrities, mentioned a while ago, dun sa 2 police from Makati, uniformed PNP officers na nag-tactical interrogation at may physical din doon, meron ding violation ng pananakit at violence, Okay. At 2 yun. So, at meron pang 2 na yung personal bodyguard na pumunta pa sa Samar. Non-uniform po to. Okay. So, Sir, sabi po ng legal counsel noong mga akusado, yung mga babae, ay wala naman po daw marka sa katawan na magpapatunay ng kanyang mga claim na siya po ay yung sa kanyang kuko at meron pang iba pang mga kasama sa mga complaints o reklamo noong driver. Lahat po ba ay beripikado sa ebidensya? Sa medical legal report? Opo. Last week, nung nagkita kami dito, first time sa bahay ko po, at
may photos ako, lahat-lahat malalalim pa. Pero yung mga pasa niya, all over the body, medyo iba yellowish na. Nung napunta kami sa NBI, may mga ganun talaga na tao na madaling pero yung mga sugat, pinadala ko na po sa inyo yung photos that was taken mga almost 10 days ago, pero makikita mo na doon pa. Ang mabigat po dito yung internal organs na hindi nakikita physically. Yun yung inaangal niya o pag umuubo siya, talagang napakasakit kasi inabot niya bagok sa tagiliran. Ang sabi ng NBI, possible, doktora, na baka sa lakas ng sipa, yung ribs niya dumikit sa lungs niya. Kaya every time, maano siya. Kaya it is for you, it is for the NBI now to give that information. Baka included po yun sa information na ipa-file. Kaya mapapansin po nyo, wag po tayong mainip. We started Wednesday, today is Friday. Anytime, nag-aantay tayo na ma-file na yung formal complaint sa prosecutor's office ng NBI. Kasi nga, we wanted certainty reasonable probable cause that will lead sa pagsampa sa kaso na hindi madidismiss. Okay. Sige po. Huling tanong na lamang po, bakit po naghintay yung sinasabing biktima bago po siya lumantad at nagsabi po sa inyo? Alam po nyo, wala po siyang isang ordinaryong tao, driver, umbrella boy. Wala naman po siyang access sa talagang all department heads, no? Like PNP, DOJ. Wala po siyang alam eh. Kaya nga itong kaso po to, na-dismiss nga. Doon pa lang malaking impact na po ito. Isang ordinaryong tao, pero nung after 3 days, dinismiss ng Makati Prosecutor's Office yung file, yung complaint ni Michelle D. No? So, di-resolve nila. So, bakit matagal? Kasi nga, wala sila. Una, wala siyang tiwala. Nawala yung trust and confidence niya sa PNP dahil nga tinorture din siya sa Makati Police. So, naghahanap siya ng kasangga. At ang totoo po dito, meron kami isang VACC awardee, a public officer, na nag-refer. Boy, sir, Kuya Boy, baka ma-recognize nyo yung kaso dito. Kawawa po to. Then we go back to sa case ni Bong Navarro, Dennis Cornejo. Similar po to. Almost similar. Kaya lang ito po, hindi siya financially equipped. Kumuha ng lawyer, lahat. Kaya talaga pati medical. Kaya pumasok po ang VACC. Yun po the reason bakit na delay. At yung sinasabi ng lawyer na imposible siyang mabugbog dahil si Michelle D. Wala na nung date na yon. May video ko but I don't own the video. At may mga nag-testify pero padadala ko na rin sa inyo na totoo nga wala siya pero tapos na yung pangyayari, yung pambubugbog kasi madaling araw po lumipad ng Iloilo. Then madali pong i-trace yan. This is a call for NBI to check yung flight path niya sa immigration, sa airline na tapos na yung oras. Kasi gusto lang po namin balansehin yung pagbabas sa social media nung aming tinutulungan. Kasi yun nga mabigat yun. So, ganon, NBI, you have to check yung flight number niya o nung oras. Opo. Timeline. Maraming salamat sa inyong oras, VACC President Boy Evangelista. Amin pong susubaybayan. Maraming salamat, Ma'am Corina at Bilyonaryo. Mabuhay po kayo.